So, eto mga sangkay, meron pong bad news ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. At ayun nga po mga sangkay, meron pong masamang balita kay Tatay Digong, ano? Nakakalungkot ito, lalong-lalo na po sa mga supporters nila, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, ayan, tayo po ay nakarating na sa 1.57 million subscribers. So kung gusto nyong mapabilang sa dumarami pang mga solid sangkay ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga sangkay. May balita kasi ngayon. Pero bago natin pag-usapan yon, eto may breaking news eh. Thunderstorm advisory. Sabi sa balita, asahan ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan, may kasamang kidlat at malakas na hangin sa sumusunod na lugar sa loob ng 2 oras. Okay, kung ngayon po mismo ito napanood ninyo, maging ready lang po. Zambales, ito sa Zambales mga sangkay, ito yung mga lugar, basahin nyo na lamang po. Tapos ito naman yung sa Bulacan, ayan po yung mga lugar sa Bulacan. Ito naman sa Quezon Province. Dami maraming lugar ito sa Quezon Province. So, ayan po ang bata ito sa alas 6 ng hapon na advisory ng Pag-asa. Okay. Ngayon, ito po yung bad news kay PRRD. Ayon kasi sa report, hiling na interim release, yung interim release ni PRRD mga sangkay, hindi pinayagan ng ICC. So, tinutulan. Medyo malungkot ito sa maraming mga taga-suporta ni PRRD mga sangkay na umaasa na makakalaya si Tatay Digong. Hiling ni former President Duterte na pansamantalang palayain, binasura ng ICC. Hindi nagbigay ng hindi pinagbibigyan ng International Criminal Court ang hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. The chamber finds that Mr. Duterte's detention continues to remain necessary. Saan po ng desisyon ng ICC pre-trial chamber? Okay. Kasi yung kampo po ni former President Rodrigo Duterte, humihiling po talaga na kahit pansamantala lang, magkaroon siya ng kalayaan. Pero yung sabi nila mga sangkay, yung kalayaan na yon, hindi po sa uuwi sa Pilipinas, kundi meron pong sasalong bansa. Ewan ko kung meron bang interesadong bansa na pwedeng doon muna si former President Rodrigo Duterte. Pero, ayun na nga po, mga sangkay, hindi pinayagan. So, bad news pa ito sa lahat ng mga taga-suporta ni former President Duterte. Mula pa noong March 11, 2025, nakadetine si Duterte sa ICC Detention Center matapos arestuhin sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC. Okay, inakusahan siya ng crime against humanity. Ngayon, ano kaya yung opinion ng marami sa ating mga kababayan, no? Ito, meron pong daming comment. Nasa 1,300 comments. Sa 2028, sabi dito ng isang nag-comment, or soon, VP Sara will bring you home. Tingin ko malabo din eh. Malabong makuha si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nasa ICC na siya. Kahit umupo pa po si Vice President Sara Duterte, mukhang mahihirapan po talaga. Kasi wala na pong jurisdiction ang Pilipinas eh. Dito, kasi hawak po ng ICC si Tatay Digong. Kasi ako nga, mga sangkay, pro-government ako, pero ako man, mga sangkay, kahit ako, gusto ko rin pong
dito na lang si former President Rodrigo Duterte. Kasi matanda na po eh. Matanda na po siya at kung ano man ang kanyang pananagutan, dito na lang. Kaya nga lang, mga sangkay, ang kinakatakot din po ng iba dyan, paano pag nagwala na naman daw po si Tatay Digong, kagaya po ng ginawa. Actually, ano lang to eh. Wala po talaga siya sana doon sa dahig. Kung itong mga nakapaligid kay Tatay Digong imatitino. Dinamay-damay po kasi nila si Tatay Digong sa mga trippings nila kasi gusto po nila makabalik eh. Gusto nila makabalik sila sa kapangyarihan. Ngayon, kung ano-anong sinabi kay Tatay Digong, ay kung ano-ano rin po ang lumabas sa bibig ni former President Duterte. At binanat-banatan pa po yung kanyang matalik na kaibigan na si BBM. So doon nag-umpisa talagang lahat hanggang sa, ayun na, nagkawasak-wasak na po yung ano tawag dito, pagkakaibigan ni BBM, both kay Duterte at kay VP Sara. Eh, ang close pa naman ni VP Sara at BBM. Pero nyo, kahit nagkaroon po ng hindi magandang pagkakaunawaan na si Sara at saka itong si Lisa, si BBM at Sara ay nanatiling close. Maayos ang kanilang relasyon. Kaya nga lang, nung bumanat na po itong si Tatay Digong, naalala nyo mga sangkay doon sa Davao ba yun? Davao ata yun, yung maisog. Yung akala nila yun na mag-uumpisa ng people power. Wala na mga sangkay. Doon na natapos ang istorya na kung saan pati si VP Sara dumistansya na rin kay BBM. Kasi syempre anak eh. 'Di ba? The ICC rejection Duterte's interim release is a reminder that justice may be slow, but it never sleeps. For years, victims awaited for their voices to be heard. Now, accountability is taking shape. Proof that even the most powerful cannot hide forever when the truth demands answers. Sabi po ni Vilma Lorenzo. Sabi naman ni Noni, the face of a former strongman. Sabi naman ni Grace, Diyos ang nakakaalam ng lahat. Lord, bigyan mo ng lakas ang aming tatay. Sabi naman ng isang comment. Sabi naman eh, okay, kung di makauwi, baka alam ni Lord, mas safe siya doon. Best news, sabi po ni JJ. Sabi naman ni Ping, hindi yan makalaya hanggat nandyan ang... Pambira namang comment to. Ang demonyo sa Malacanang, nakaw sila ng billions bayad dyan sa ICC at yung Saltik na Trillanes, ang front. Alam nyo guys, itong si Trillanes, grabe din talaga yung determinasyon para po ipakulong ang mga Duterte, no? Ngayon, ang target na naman ata si Bongo eh. Kasi, para po sa inyong kaalaman, hindi si BBM po talaga nasa likod dito, si Trillanes. Kasi si Trillanes po ang nag-file against PRRD doon po sa ICC. So, wala pong kinalaman talaga dito si BBM. Kaya nga po na nakakatawa yung iba eh. Di nila masyadong alam kasi yung story. May karma din yan. May kagagawan dyan kay PRRD sa totoo. Ano yan? Totoo yan sa ngayon. Sa kanila pa yan, tahimik lang ang VP Sara. Hindi naman po tahimik si VP Sara. Araw-araw nga po bumabanat. Renaking is here. Ready na ba sila? Hindi talaga yan nila palalabasin kasi hindi na maging tourist spot ang ICC, pambira. Well, ito po yung bad news ngayon kay Tatay Digong, guys. Giit ng ICC, nananatiling flight risk si Duterte kaya necessary ang pagkakaditini sa kanya. Hindi rin nila pinagbigyan ng interim release bid ni Duterte dahil sa posibilidad na ma-obstruct ang investigasyon at para mapigilan ang paggawa ng krimen. Mr. Duterte enjoys the right to medical treatment. The court has put in place measures to ensure that Mr. Duterte's right to family life guaranteed. Pagtitiyak din ng ICC kaugnay ng medical condition at humanitarian considerations para sa dating Pangulo. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel.
Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.